Ano po natin ang ating Bible sa Ezekiel chapter 37. Magkaroon po tayo ng salitang pagbabasa. Ezekiel chapter 7 from verse 1 up to verse 10 lang po. Ayan, Ezekiel chapter 7 from verse 1 up to verse 10. Okay, so verse 1 po, lahat po ng mga kalalakihan, amen? At verse 2 naman po, lahat ng mga kababaihan, amen? Okay, so pagdating po sa verse 10 ay sabay-sabay po tayo magbasa. Amen? Nakuha po ba natin? Diyan na po kayo, amen? Okay, lahat po ng lalaki, verse 1, ready now? Read. The hand of the Lord was upon me, and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, which was full of bones. Babae po, verse 2. Ezekiel chapter 37. Sabi ko? 7? Sorry. 37, sorry po. God's number po yan 7 Okay. Ezekiel chapter 37. Ulitin po natin. Okay? Ready? Mga lalakihan, ready? Read. The hand of the Lord was upon me, and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, which was full of bones. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord, thou knowest. Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. Then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord God, Come from the four winds, O breath, and breath upon this slain, that they may live. Verse 10, sabay-sabay po, ready, read. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkabasa po ng iyong salita. Salamat po sa church na nagtitrain ng mga mamamahayag, magmi-minister ng iyong salita, Panginoon. Salamat kay Pastor, salamat sa ministry po dito sa CBBC Manila. Pagpapalain niyo po ang pag-aaral namin ng inyong salita. Binibigay ko po ang aking sarili sa iyo. Wala po akong inaasahan, lakas sa aking sarili. Nakadepende lamang po ako sa saganang biyaya po ninyo, Panginoon. At Spiritong Banal, sakupin niyo po kami at malaya po kayong kumilos at saliksikin ang aming mga puso. Magpadala ka ng revival, Panginoon, sa aming kalagitnaan at talk to us in very special way. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na instrumento sa pagbabahagi po ng iyong salita. At patawad po muli sa aming mga kasalanan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so makakaupo na po kayo. Okay, kinakabahan po kasi ako, pasensya na po kayo. Thank you po, Pastor. Actually, dapat yung message ko, Gideon chapter 7 sa kay Gideon. Kaso medyo iniba ng Panginoon So, andito po tayo sa chapter 37, amen. So, ito po yung ating mensahe, title po niya ng ating pong pag-aaralan po na ngayon is The Valley of Dry Bones. The Valley of Dry Bones. Ito pong pahayag na ito sa salita ng Diyos, it is a vision of God kay Prophet Ezekiel. Si Ezekiel po ay isa sa mga propeta ng Diyos during the old times. Isa po siya sa mga major prophet of God noong panahon na yon sa Old Testament. At ang mensahe pong ito, this is a prophetical message for the Israel as a nation. Ano ho? Itong promise po na ito, itong vision po na ito,
ay para po sa bansang Israel na inaalipin ng iba't ibang bansa na isang araw ay iipunin sila ng Diyos, bubuuin sila ng Diyos, as a nation, magkakaroon sila ng sarili nilang bansa. Amen? At nangyari nga po yun noong 1940s. Ang Israel po, hindi na kung saan-saan pakalat-kalat at nagkaroon sila ng sarili nilang bayan. Ang bayan na ipinangako ng Diyos sa kanila. Amen? Na hanggang ngayon ay talagang pilit na inaagaw, sinasakop, at ginigera ng iba't ibang mga bansa para makamkam nila ang Israel. Pero ang kamay ng Diyos ay nasa bayan ng Israel. Amen? So, nung panahon noon, nung kwento nga ni Pastor yun, yung Jordan, Syria, at saka yung Egypt, nagtulong-tulong yung tatlong malalaking bansa na yan. Pero walang nagawa sa kakayanan na binigay ng Diyos sa bayan ng Israel. Di nila nasakop. Amen? So, ang Israel po, mas malaki pa ang Pilipinas eh. Mas malaki pa po ang Pilipinas sa Israel. Pero yung kanilang Iron Dome, alala niyo po yung mga missile nila, sinasalubong yung nasa ere, parang merong mga fireworks display. Malayang nakakatulog 24 hours ang mga Israelita. At nakakapamalengke sila, nakakapasok ng trabaho habang binobomba sila ng mga missiles ng ibang bansa. Yun po, nakita natin ang presensya, ang protection at kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Yun yung positive side. Pero makikita natin dito, sa Valley of Dry Bones, yung negative side para sa bayan ng Israel. Ano po yun? Tingnan po natin. Yung mga words ating pag-aaralan, yung word na valley. Valley, dry bones, very dry. Ating pong tutunghayan kung ano pong nais na iparating at the other side of the coin. Sa kabila ng pangako ng Diyos, sa kabila ng protection ng Diyos, sa kabila ng provision ng Diyos, sa kabila ng kapangyarihan ng Diyos, merong other side of the coin. Ang Israel. At sabi ng Diyos, the hand of the Lord was upon me, sabi ni Ezekiel, and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, which was full of bones. Valley full of bones. Ang valley po, hindi po yung volleyball, ano po. Yung valley, siya po ay lambak. Sa Tagalog, lambak. Ano po? Siya po ay pinapagitnaan ng dalawang hills or dalawang mountains. Siya po ay nasa gitna. Mountain, valley, mountain. Hills, valley, hills. Siya po ay nasa gitna. Valley speaks about life, buhay, fertility, greener pasture. Yan ang ibig sabihin ng valley. Bakit? Sa valley doon pwede ka magtanim. Sa valley pwede ka mag-alaga ng mga hayop. Sa valley maraming buhay. Merong flow, nagpo-flow yung rivers of water, yung streams of water. Yan man ay brook or bukal, dumadaloy doon ng tubig. Kaya nabubuhay ang valley. Speaks about life. Sa tuktok ng bundok, sa talampas, walang ilog doon. Mahirap mag-alaga doon ng mga pananim. Mahirap doon mag-alaga ng mga hayop. Valley speaks about life. It is a place between hills or mountains. It symbolizes life, creation, greener pasture. Or sadly, valley speaks about death. Death. Bakit ho? Sa panahon ho noon, ang digmaan ay laging ginaganap between two mountains. At nagsasalubong sila sa gitna ng valley. At ang valley na ito, na gitna na to, ay nagiging gigantic graveyard, nagiging libingan ng mga sundalo, ng mga nakikipagdigma, at ito'y nagiging lugar ng mga dry bones.
corpse over corpses. Patong-patong na bangkay, patong-patong na patay doon sa valley of death. Kaya nga sabi ni David, naalala niyo po, though I walk to the shadow of the valley of death, I will fear no evil, for the Lord is upon me. Speaks about death. As far as the Bible is concerned, mga kapatid, pag pinag-usapan ng Bible o ng Biblia patungkol sa kamatayan, it means separation. Separation. Pagkahiwalay ng katawan, kaluluwa, at espiritu ng tao. Pagkahiwalay ng taong walang pagkakilala sa Diyos patungo sa impyerno. Pagkahiwalay ng mananampalataya sa Diyos dahilan sa mga bagay-bagay na nakikita o nasusumpungan in the valley. Amen? It might be, marahil hindi spiritually, kasi tayo po ay meron ng blessed assurance. Amen? Once saved, always saved po tayo. Once na tayo mamatay, automatically ang ating kaluluwa ay nakaregister na sa langit. Sa langit na bayan na po tayo pupunta. But the question is, what about psychologically? Positionally? Physically? Hindi na ba pwedeng gumawa ang kalaban sa ating buhay? Lalo sa panahon po sa ngayon. 10% ng ating bilang ang pinapayagan lamang makapunta sa simbahan. Salamat, meron pong live streaming. Pero sabi nga ni Pastor, ang tinatag, ang itinayo, at ang binuhusan ng dugo ni Kristo ay ang simbahan. Amen? It might be the valley of worldliness. Sa ngayon po, ang tao stay home. Anong ginagawa niya sa home? We speak about temptation. Wag po nating biruin ang temptasyon. Hindi po nagbibiro ang diablo sa atin. May tiwala po ko sa bawat isa sa atin dito. Kahit sa sarili ko, may tiwala ko, konti lang. Pero, wala po akong tiwala sa flesh. Wala akong tiwala sa flesh. Pag sinabi mong nagtitiwala ka sa sarili mo, nasa danger zone ka ng kasalanan. Sabi ng Bible, put not confidence into the flesh. Huwag ka maglalagay ng tiwala sa laman. Amen? Yung cellphone, pera mo sa akin. Kalikutin natin kung anong laman yan. Anong timeline mo dyan sa FB, sa TikTok mo, or sa Instagram, o iba't ibang account mo pa dyan. Minsan kasi ganito, Pastor kaya ko itong kontrolin. Kaya ko to. Isang beses lang. Di mo alam, you are on the way to do sin. At pag nagawa mo na yung kasalanan, magiging habit mo na. At pag naging habit mo na, paikot-ikot na lang, kaya ko to. Isang beses lang, nagawa ulit yung kasalanan. Nangingitlog yung kasalanan. Gagawin mo na naman ulit. Paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang ang senaryo. The valley of worldliness. Baka nandyan tayo ngayon. Baka yung kamunduhan, yung mga pornografiya, yung mga kabastusan ng itsura, ay lumalangoy-langoy ka dyan sa valley of worldliness. Maraming sisirain yan. Sin will take you away from the Word of God. Either way, the Word of God will take you away from sinning. The valley of worldliness. Death means separation.
It might be worldliness will separate you from God. The valley of sinfulness. Yung paulit-ulit na kasalanan, alam niyo po yung repetition. Pag natisod ka sa, anbawa dito, yung batong to, natisod ako isang beses. Tapos pagbalik ko kinabukasan, natisod na naman ako. Tapos kinabukasan na naman, isang linggo natitisod ako, 7 days, 24 hours, 7 days natitisod ako palagi. Sa same na kasalanan, there is something wrong. The valley of sinfulness ay nai-enjoy mo. And it will take you separate, far away from God. Tingnan nyo nangyari sa Israel. Nung namuhay sila ng immoral, nilayo sila ng nilayo sa buhay na Diyos. At sabi ng Bible, ang tawag sa kanilang mga napuntahan na bansa, grave, libingan. Kung babasahin po ninyo yan, chapter 37, sabi ng Diyos, yung mga bansang umalipin sa inyo, yan ay libingan ninyo. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan pag ikaw ay nag-e-enjoy sa kasalanan. Nililibing mo yung sarili mo. Para ka nagpapala ng lupa, tapos binabaon mo yung sarili mo. Isa na lang. Isa pa ulit. The valley of sinfulness. Lalo po sa mga tatay. Dito, tatay na po ako. Ingat po tayo sa temptation. Ako po, nagdi-deliver ako sa Lalamove. Online seller po kasing isang amo ko. Ano po yan? Yung kanyang mga product, mga 100,000 pataas. Mga Chanel na original, Gucci na original, mga mamahalin. Nadideliveran ko mga artista, politicians. Kilala niyo ba si RR? Yung dati sa Wawawin, yung dancer. Nadideliveran ko po yun. At pag nadideliveran mo yun, mga suot niyan. Talagang RR. Pero pag nagsimula ka ng i-entertain yung kasalanan, at paulit-ulit lang yung cycle, ibinabaon mo yung sarili mo sa grave. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Amen? The valley of prayerlessness. Lahat po tayo guilty dito. Sino po nagpipray at least 3 hours a day? Meron po ba? Si Spurgeon, pag nag-opening prayer po yung pastor sa pulpit, 10 minutes, opening prayer niya. Opening prayer lang yung 10 minutes. Parang si Christian Bible. 10 minutes. The sin of prayerlessness. Sabi nga ni pastor, big prayer, big power. Little prayer, little power. No prayer, zero power. Wala talaga. Zero talaga tayo pag wala tayong panalangin. Ano po? Or the valley of disregarding the Word of God. Araw-araw, may collection tayo ng Bible. Ako, ang Bible ko, mga 5. Ba't ibang klase? Pero ang tanong, nagde-devote ba tayo ng time para sa salita ng Diyos? Kinakausap ba tayo ng Diyos through His words? Gumugugol ba tayo ng panahon para pag-aralan, bulay-bulayan, at pakainin ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos? Man shall not live by bread alone, but by every word of God that proceeded out of the mouth of God. Di tayo mabubuhay kung wala ang salita ng Diyos.
Imagine kung anong ginamit ng Diyos para buhayin yung mga dead bones, yung mga dry bones. Just the Word of God. Nabuhay. Nagduktong-duktong yung mga buto. Nagkaroon ng mga litid, nagkaroon ng laman, tumindig, at naging great army of God. Because of the Word of God. Tapos tayo, dinidisregard natin yung salita ng Diyos. What will happen to us? Anong gagawin ng Diyos na great in our life? Ano yung dakilang gagawin ng Diyos sa buhay mo? Hindi ka nga nagbibigay ng oras sa Kanya. Hindi mo nga siya kinakausap. Hindi ka niya nakakausap. What will happen? Dry bones. Natutuyot ka, kapatid. Kami nga mga preacher natutuyot pa Hindi po physically Hindi minsan talagang nadadry kami spiritually. Kailangan namin yung something na mag-encourage sa amin Hindi lang kami lagi nagbibigay. Gusto rin namin kami nabibigyan. Kapag tayo magpipreach, mga preacher dito, si Pastor, si Sir Boy, Sir Renato, nire-register ko sa mind ko yan. Kailangan ko yan, kailangan ko yan, kailangan ko yan. Don't disregard the Word of God. The valley of fleshly desire. Ito yung matindi, Pastor. Kasi itong fleshly desire, tinatago ito Tinatago ito. Hindi to obvious sin. Ito yung mga hidden sin. Handa akong maghintay. Mga message niya, no? I love you, baby. I love you, mama. Yes, papa. Lagi ka nandun sa madilim, naka-headset ka. Tapos nilalabuan mo yung ilaw ng cellphone mo. Hindi ka makita. Alam namin yan. Mga style. Alam po namin yan. Fleshly desire. Ano po? Tingnan niyo po yung ginawa ni nung anak ni David. Nagkagusto siya sa kapatid niya. Alam niyo po yung account na yon? Sabi ni Jonadab, ganito gawin mo. Si Jonadab, sulsul din Buti lang di Jonathan. Jonadab, ano po? Jonadab po yun. Magpanggap ka na may sakit. Tapos palutuin mo ng paborito mong cake. Sabihin mo, kakain ka ng paborito mong cake, may sakit ka So, anong ginawa niya? Nung dinala yung cake, hindi yung cake ang kinain. Ibang cake yung kinain. Nagdulot ng kasalanan. Fleshly desire. Kahit sarili mong kapatid, bababuyin mo pag napangunahan ka ng laman. Remember Lot? Nung yung asawa niya ay naging asin, anong ginawa ng mga anak niya? Tayo papalit kay nanay. Substitute. Fleshly desire. Lasingin natin si tatay. Ako mamayang gabi, ikaw bukas ng gabi. You see? Fleshly desire. Kahit tatay mo, bababuyin mo. Pag napangunahan ka ng laman. The valley of the fleshly desire. It will separate you from God. Hindi po ako excuse dito. Pwede rin mahulog ako dito. Sinasabi ko po ito sa akin sarili at sinishare ko lang po sa inyo. Those valleys will separate us from God. At after na ma-separate tayo ng valleys na yon, mga valleys na yon, sinfulness, prayerlessness, fleshly desire, worldliness, after tayo ma-separate nun, anong magiging dulot? Sabi doon sa verse 1, full of bones. Sabi sa verse 2, there were very dry. Sa verse 4, upon these bones
O ye dry bones. Puro bones. Bones. Hindi po yung bulalo Yan po yung buto ng tao. Bones. Bones speaks about dead person. Corpse. Skeleton. Ano ba yung kayang gawin ng buto? Sabi ng Bible, the dead know it and do it nothing. Pag paralyzed ka na doon sa valley of death or separation from God, ano naman mangyayari sa'yo? Ikaw ay wala nang gagawin sa Panginoon. Para ka ng corpse. Zombie Christian ka na. Nasa church ka, kakanta, upo, kakanta, upo, tatayo, bababa, makikipag, peace bomb kay pastor. Pero ang kaluluwa at espiritu mo are very dry. Tuyong-tuyo ka na. Dry na dry ka na. Bone. Wala ka ng laman. Alam niyo ba ang pinakagusto ng dyablo? Hindi yung paalisin ka sa church Ang pinakagusto niya, nasa loob ka ng church pero wala kang ginagawa para sa kanya. Yan ang gusto ng dyablo. Parang patay, di ba? Di ba yung patay nasa burol, nasa simbahan? Pero walang ginagawa sa loob ng simbahan. Tama po? Corpse, patay. Dead. Dry bones. Yan ang gusto ng dyablo. Wala ka lang gawin. Tuwan-tuwa na siya. Huwag ka lang mag-pray. Huwag mo na gawin yan. Tuwan-tuwa na siya. Huwag ka lang magbasa ng Bible. Tuwan-tuwa na siya dyan. Huwag ka lang mag-tithes. Tuwan-tuwa na siya. Huwag ka lang gumawa para sa Diyos. Steady ka lang. Wala ka lang gagawin. Okay na sa kanya yun. Para ka ng dead corpse. Para ka ng zombie Christian. Nandito ka sa church, pero wala kang ginagawa para sa Diyos. Then pag ganyan ka na, ang sunod na step, sabi doon, very dry. Very dry. Tuyong-tuyo na talaga. Pag very dry ka na, ang ibig sabihin ng very dry means very empty. Kasi nga, walang-wala ka na Kahit makapagsalita ng isang verse, hindi mo na kaya. You are very dry. Kung nasa trabaho ka, nasa paaralan ka, o nasa labas ka, hindi mo na mabanggit ang pangalang Jesus. Very dry. Tuyong-tuyo ka na. Waterless. At pag nangyari yan sa'yo, very dry ka na, pakiramdam mo sa sarili mo, you are meaningless. Wala nang kwenta tong buhay na to. Tatalo na lang ko sa tulay. Wala nang kwenta meaningless. Ano po? And it will lead to spiritual dryness. Alam mo yung other word ng spiritual dryness? Inactive. Laliman pa natin. Backslider. Yan ang kaduduluhan nun. Nandito ka, nakikita ka ni pastor, pero backslider ka, backslider ako. Spiritually dry.
Sabi ko sa isang kaibigan kong pastor, sabi ko, kaya ni pastor yun, hindi ko na lang sabihin, baka marinig niya. Sabi ko, pastor, kasi in-invite niya ako mag-preach dun sa kanila. Sabi ko, pastor, ano po bang problema sa inyo dyan ng mga member? Backsliders. Inactive. Spiritually dry. Dead bones. Very dry in the valley of death. Some Christians are experiencing it today. The spiritual dryness. Nasa ministry, pero backslider. Sabi nga ni Sir Mel June, ang pinakamagandang pagtaguan ng backslider, alam mo kung saan? Sa ministry. Hindi kasi halatang backslider ka eh. Laging sinasabi ni Sir Mel June sa amin yan. Alam mo Brad, pinakamagandang taguan, pag backslider ka, ministry. Bakit? Hindi halata na backslider ka. Anak ng pastor nagsabi. Siguro nararanasan. Kaya sinasabi. And this inactiveness, backsliding in heart, or backsliding, we need to do something. We as God's people need revival. Kailangan natin ng revival every day. Every week, every hour, hanggat tayo nabubuhay, we need revival. Kailangan natin yan, kailangan ko yan. Kailangan po natin lahat yan. Revival means bringing back to life, bringing back to action. Yan ang ibig sabihin ng revival. Ngayon, meron 3 bagay tayong dapat gawin para bumalik sa atin ang revival. Number 1, the standards to revival. Ano yung mga pamantayan para tayo ma-revive ulit? Number 1, accept wholeheartedly that you need revival. Tanggapin natin ng buong puso na kailangan natin ang revival. Naalala niyo po si Peter? Alam niyo mga kapatid, sometimes it's okay not to be okay. Ano ibig ko sabihin doon? Sometimes okay na aminin mo na mahina ka. Okay na aminin mo na backslider ka. Okay na aminin mo na nanghihina ka, you're spiritually weak. Naalala niyo si Peter? Yung sinabi ng Panginoon, nung dininay niya ang Panginoon 3 times, at sabi ng Panginoon, Peter, lovest thou me more than this? Peter, lovest thou me more than this? Peter, lovest thou me more than this? Then nung inamin ni Peter na siya'y mahina, umiiyak siya at lumuluwa sa sarap ng Panginoon. Anong binigay ng Panginoon sa kanya? Revival. At nung nag-preach siya, sa day of Pentecost, 3,000 souls got saved. Aminin natin. Wholeheartedly. Hindi yung pakitang tao lang kung kanino. Nagnenektay ako, may dala akong Bible. Aminin natin na mahina tayo. Then confess all the hidden and obvious sin, of course. Di mo lang aminin yung kasalanan, kundi i-confess mo lahat ng tinatago at kitang kasalanan. Then renew your commitment to God. At pag nangyari yon, sasabihin ng Panginoon sa'yo, go and sin no more. Get empowerment from God. Kumuha ka ng pag-i-empower ulit sa'yo. Hindi kung kaninong tao, hindi kung anong gawain, kundi sa Diyos. Go and sin no more. Be empowered by God. Yun yung kailangan natin gawin. The standards to revival. Number 2, the supplement for revival. Anong ginagawa ni Ezekiel? Lagi niyang kinakausap ang Diyos. Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Sinasagot siya ng Diyos. Panginoon, na-preach ko na, na-prophesy ko na, ano pang gagawin ko? Mag-preach ka sa hangin. At yung hangin, bubughan sila at mabubuhay sila. Panginoon, ano pa? Lagi niyang kinukonsulta
ang Diyos. Yan ang paraan para tayo magkaroon ng revival, lagi nating konsultahin ang Diyos. Lean not unto thy own understanding, but acknowledge Him. Lagi mo siyang i-acknowledge. Naalala nyo nung hindi na in-acknowledge ni David? O nila Joshua? Sino ba yan? Sa AI? Sino po yan? Sila Joshua ba yan? Hindi na nila in-acknowledge ang Diyos. Ano nangyari? Maliit na bansa. Maliit na bayan. Konting tao. Tinalo sila. Ganon din po mangyayari sa atin. Constantly talking to God para tayo magkaroon ng revival. Then, the man of God who prophesy and preach the word. Kailangan natin ng man of God. Walang membro ng simbahan na hindi nangangailangan ng pastor. Kaya nga sabi ng Bible, I gave you, pastor, according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Gagabayan ka ng ating pastor. Hindi ka mapapasama, hindi ka mapapahamak. Binigay ng Diyos, galing sa puso ng Diyos ang ating pastor. Kaya nga pag against tayo sa pastor, against tayo sa puso ng Diyos. Dahil galing sa puso ng Diyos ang man of God. Hindi ka marirevive. Di mo ba naaalala nung bago ka? Laging ang pastor ang nagpi-feed sa'yo. Nung lumago ka, ginamit ka na sa Panginoon, rebelde ka na. Kaya nga sabi doon, may kasabihan doon San Pedro eh. Pag nakakita ka ng pagong doon sa tuktok ng poste ng Meralco, tuktok, hindi yun nakarating doon sa sarili niya lang. May naglagay sa kanya doon. Ganon din, kung ano man kinalalagyan natin sa ngayon, hindi tayo nakarating dito nang dahil sa atin lang. May ginamit ang Diyos na instrumento na mapunta tayo dito. Kaya huwag tayong yung payabang sa pastor natin. Pastor, minsan mayabang ako, sorry po. Tawad po. Nakikita ko na ngayon yung mga sinasabi ni pastor. At talagang dapat lang gawin. I-honor natin yung ating man of God. Then, the Word of God. Mga supplement yan. Hindi yan basta yung generic na gamot, supplement mo yan. Dagdag mo para ma-revive ka. Yung Word of God, yung pastor, yung panalangin mo, it brings life, hope, and revival to you. The bread of God, sabi doon sa ating binasa sa chapter 37, yung Word of God ang nagbigay buhay sa great, mighty army. That's the supplement. And lastly, maiksi lang po ito. Tapos na po ako. Last na po ito. The source of revival. Sinong source? Dun sa verse 1. The hand of the Lord was upon me. And the Spirit of the Lord set me down in the midst of the valley, which was full of bones. The Lord, the Spirit of the Lord, the hand of the Lord, the immortal, the all-powerful, the eternal, the all-knowing, the infinite, the all-presence, the loving and unchangeable God. Siya lamang ang tanging source ng revival. Hindi ako. Hindi ko anong kaya kong sabihin dito. Ang source ng revival ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. In verse 10, sabi ng Bible, so I prophesied as He commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. Yung valley of dry bones, pag ikaw ay nakukuha ng revival galing sa Diyos, it will turn into the valley of revival. At babalik ka palagi sa valley of revival.
Pag nanghihina ka, babalik ka doon. Pag nalulungkot ka, babalik ka doon. Pag ikaw ay nalalayo na sa Diyos, babalik ka doon. The valley of dry bones will become the valley of revival. Tayo po'y manalangin. Dakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita. Tuloy ka mangusap sa amin sa invitation. Patawad po sa aming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.